hanip ang naging performance ni Kay Sotto laban sa team ng Shinshu Brave Warriors. Nangangalabaw laban sa mga imports at double-double pa ang kanyang nagawa. Maging sa depensa ay nabutata pa niya ang mga kalabang imports, opensa-depensa at pagkuha ng rebound. Solid si Kay laban sa team ng Shinshu. Hindi natin aakalain na makakabalik si Kay Sotto sa double-double na stats, pero ngayon ipinakita niya ulit ang kanyang magandang laro at base sa mga play na nasa video ay maganda ang kanyang naging opensa dahil pumasok ang kanyang mga tira. Naging maganda rin ang kanyang depensa dahil nabutata niya ang mga imports at nakapagtala nga rin si Kay ng 12 rebounds. Kita rin ito sa video dahil nasa tamang lugar o pwesto ito na kung saan napupunta ang bola. Kita sa stats maganda ang laro ni Kay at posible na magtuloy-tuloy na naman ang ganitong klase ng performance ni Kay Sotto sa kanilang mga susunod na laro dahil alam naman natin na kapag uminit ang laro ni Kay ay dire-diretso nga rin ang kanyang magandang laro. Nasa kamay na ni Kay Sotto ang magandang momentum at dadalhin niya ito hanggang sa susunod na laro at magandang paraan ito ang matapos ni Kay Sotto ang kanyang 2024 Japan B1 B-League season na merong nakakabilib na stats na siguradong makakatulong sa kanyang scouting report. Narito ang mga latest na laro ni Kay na kung saan double-double ang kanyang nagawa. Kay Sotto ang starting center ng Yokohama, jump ball ang eksena. Kay Sotto natapik ang bola sa kanyang kakampi, unang opensa para sa team ng Yokohama. Dito magandang duelo ni Kay Sotto, isang rumaragas ang big man, pinasa sa kanya ang bola, two-handed slam kaagad ang kanyang nagawa. Dito naman tayo napabilib ng Yokohama, iba ang play na ito. Magandang galaw ng bola, nakita nila si Kay Sotto sa loob ng paint. Depensa naman ng Shinshu dito nawala, hindi nakasabay kaya huli na ang reaksyon nila. Kay Sotto nakabitaw na ng kanyang tira, pasok ito, plus 2 points na naman para sa team ng Yokohama. Dito naman ganda ng pagkakabackshot ni Kay Sotto kaya nahulog ang bola sa harapan niya, natapik niya ito papunta sa kanyang kakampi. Kay Sotto tinangkang i-steal ang bola bago ang layup, mintis ang tira ng kanilang kalaban. Kay Sotto maganda naman ang pagkakabox out, rebound nakuha ni Kay sa eksenang ito. Nakakahalata tayo na magandang ginagawa ni Kay Sotto na pag-box out sa larong ito at nakuha sana niya ang rebound sa play na ito. Kalabang import lumaban nga rin, nakipagtulakan, out of bounds ang resulta, last touch si Kaiju. Maganda ang pwesto ni Kay Sotto, siya ang nasa loob ng paint, nakabox out na naman, nakuha niya ang rebound. Maganda nga kapag hindi ginugulangan o iniipit si Kay ng dalawang imports at kung isa laban sa isa ang eksena sa loob ng paint ay mataas-taas nga rin ang tsansa ni Kay Sotto na makuha niya ang rebound. Dito naman fake pass na naman si Kay Sotto, kumagat si defender, yun nga lang merong help defense. Dito dalawang import, binabantayan ni Kay Sotto, taas kamay defense, mintis ang tira ng import, nakuha pa ni Kay Sotto ang rebound. Yung rebound at depensa ni Kay Sotto ang kapansin-pansin sa larong ito. Maganda ang nagawa ni Kay sa game na ito. Dito naman talagang pressured ang kalabang import at kung nasa loob ng paint si Kay Sotto ay madalas nagmimintis ang kanyang tira. Kay Sotto naman natatapik ang bola papunta sa kanyang kakampi. Replay tayo ng dunk ni Kay Sotto, Kawamura ang nagbigay ng mabilis na pasa sa play na ito, sinabayan ang bilis ng pagpasok ni Kay Sotto sa loob ng paint. Kay Sotto defense ang panalo sa play na ito, nagawa niyang mabutata ang kalaban sa loob ng paint at kapag maganda ang pwesto ni Kay Sotto sa loob ng paint ay nagkakaroon niya ito ng isang solid na defensive at offensive play. Dito naman maganda ang depensa ni Kay Sotto laban sa import, yun nga lang merong foul ang kakampi ni Kay. Sa play na ito mabilis na tinaas ang kamay pero yung defense ni Kay Sotto caution na rin, iwas sa 3-point play. Kita sa replay kung walang Kay Sotto sa depensa ay posible na naging end one para sa kalaban ang play na iyon. Ganda na sana ang pasa ni Kay Sotto sa play na ito, yun nga lang maaga ang pag-foul kay Kawamura, sa free throw line siya ngayon pupunta. Dito naman galawang mama ang ginawa ni Kay Sotto, binangga ang malapad na import pero import malakas rin talaga, napatras lang ng konti pero buti na lang matangkad si Kay Sotto, inangatan niya ito, kalabang import hindi na nga, nakasabay pa board na tira ni Kay Sotto, pumasok. Dito kinabahan ang lahat, nagkapisikalan dalawang players, nagkahilaan pabagsak pero buti na lang walang injured sa kanilang dalawa. Dito tayo nabilib kay Kaiju, maganda na naman ang pwesto, nakabox out pa siya, kanya na naman ang rebound sa play na ito. Dito naman sinundan ni Kay Sotto ang opensa ng kanyang kakampi, nakuha niya ang offensive rebound, putback dunk na sana ang balak ni Kay pero may nakitang foul ang referee, kamay ni Kay Sotto ang nasupalpal ng kalaban. Dalawang free throws ni Kay Sotto kanyang naipasok. Tumira ang Shinshu sa play na ito. Kay Sotto na naman, maganda ang pwesto sa loob ng paint, nakabox out na naman, parang namimitas ng mansanas si Kay sa ganda ng pinapakita niyang laro sa rebound. Dito good defense ang pinakita ng Yokohama, naagaw nila ang bola. Kay Sotto magandang ipinakitang intensity ng laro sa opensa, depensa at pagkuha ng rebound. Dito nabutatan ni Kay ang bola, hindi ganon ka-solid pero tama lang para mabago niya ang paboard na tira ng kanilang kalaban. Mamanggalawan, Kay Sotto kinilabaw ang kalabang import sa play na ito. Kung ganito
ganito lang sana palagi ang kay Soto na makukuha natin sa kada laro ay walang duda na aabot na siya sa next level ngayong taon at makakamit na niya ang isa pa niyang goal. Dito naman soft touch ni kay Soto ang kanyang ginamit, malapit na siya sa basket kaya naman bumitaw na lamang ito ng isang mataas na floater, pasok ito para kay Soto. Dito mapapansin natin nakabox out na naman si Kai, rebound kanya na namang nakuha sa eksenang ito. Dito walang kawala ang import, solid na butata ang inabot mula kay Soto. Ibang iba talaga ang laro ni Kai ngayon laban sa Shinshu. May lakas para makakuha ng magandang pwesto at nangangalabaw nga rin ng import para sa opensa. Replay tayo ng opensa ng kalaban. Kay Soto maganda ang pagkakablock ng tira. Sinubukan ng kanilang kalaban na atakihin ang depensa ng Yokohama pero kay Soto ang nasa loob ng paint. Tumira na lamang ito ng tres. Kumintis ito kay Soto para sa rebound play. Dito naman hindi gumana ang dunk attempt ng kanilang kalaban. Gustong i-posterize si Kai pero kay Soto maganda ang depensa. Dunk ng import hindi umubra. Overall na performance ni Kai maganda dahil double-double ang kanyang nagawa at nagpakita siya ng mga play na talagang gumagamit siya ng pwersa laban sa import at nagtagumpay nga siya sa opensa. Kung ganito palagi si Kai sa opensa, yung nakakaya niya ang mga mabibigat na mga players ay hindi malayo na ngayong 2024 ay umabot nga ito sa next level. Panalong panalo ang laro ni Kai laban sa Shinshu at nakapagtala na naman ito ng isang solid na stat line.